Afternoon, Ma'am Niklash. Good afternoon po. Pwede kayo magsalita, Simulan ko lang ulit sa Bitcoin. Sa akin, TLSBD siya. Tapos, meron siyang horizontal breakdown. So, para sa akin, yung ginagawa niya ngayon, pwede siya mag-osure. Hold supporter as resistance. So, kung tatanungin niyo ako, hindi pa ako bearish talaga. Ginagawa ko rin sa akin, naglalagay ako nito kahit wala nang sense to na nag-TLSBD. Parang guidance ko lang siya. So, lalagay ako dito ng trend line for hours. So, yung osure niya dito sa loob, pwede pa rin niyang akyatan na isa. Tapos, di ba kung hindi tayo naglalagay ng trend line dito, iniisip ng iba siguro, retracement na to. Di ba? Pero hindi nila alam kung hindi lalagyan ng trend line, possible masopla lang dito eh. Kasi yung pinaka-trend natin, downtrend. So, guidance ko lang to si Bitcoin. So, wala akong makikitang setup sa kanya. Kasi kung baba tayo 1 hour, wala, ipahinga pa eh. Check natin dito. Meron siya. More on trend line ako. Trend lines yung setups ko. Siguro mga out of 5 trades, 3 to 4 ang trend lines na tinetrade ko. Isa lang doon yung horizontals. Mas confident ako sa mga trend lines eh, compare sa horizontals. Yan. So, kahit 15, kung dito, pilit eh. Pwede naman kung talagang kating-kating mag-trade. Kaso, ang 15 minutes fake breakout yan eh. Kasi mag-bounce lang dito sa loob. Tapos kunin niya ulit. Kasi possible nga magganito pa siya. Tapos isang baba, third touch pa lang kasi. Yan. Hindi pa talaga ako bullish. Not unless makakita ako ng catalyst. Na kunyari, nag-resign si si Fed, Jerome Powell, yun. Medyo optimistic na yung sentiment ko sa market. Pero ngayon kasi, the fact na dalawa na yung bin-breakdown, TLSBD, tapos horizontal breakdown. So para sa akin, market structure-wise, high, low, lower high, lower low. So lower high lang to sa akin. Lower low. Dito ako maghahanap support identification. Kasi hinog na siya for TRBO sa akin. So, dito ako mag-aabang ng retracement. Yan. Ito lang sa akin kay Bitcoin. So, wala akong makita setup kay Bitcoin. So, ang susunod natin i-check si Ethereum. Bilisan ko na lang para ano. Tapos pwede kayong magtanong-tanong habang nag-chart ako. Yan. So, si Ethereum, yan, na-chart ko na. Hindi ko na lang aalisin. Ang nangyari kasi kay Ethereum, ang nangyari kasi dito kay Ethereum para sa akin. Ayan. Kunin ko to. Ito yung, di ba, all-time high niya. Tapos, tinry niyang basagin. Pero I was expecting kasi dito na tamaan yung 5,000 na psychological resistance. Tapos, bababa. Pero ang nangyari nga dito, hinatak ni Bitcoin, yung nag-dump si Bitcoin ng 3:30 na madaling araw. Kaya binaba niya rin. Ngayon, sumabay yung pagbaba, pati lalo na yung mga altcoins, di ba? Maganda yung mga pullbacks ng mga coins kahapon pati nung Monday. So, ito yung nangyari dito. Ngayon, kung gagawa natin ng storya kasi, kaya umaangat yung mga altcoins ngayon, kasi si Ethereum, umaakit din, nagre-retrace, di ba? Pero, kung perspective natin ng market structure, possible, ito yung high niya, ito yung low. So, para sa akin, ganun din kay Bitcoin, lower high. Pwede siyang gumawa ng lower low. Nag-expect ako dito ng ganyan. Pullback. So, ang ine-expect ko ditong setup, kaso medyo matagal pa kasi nag-retrace nga siya. So, ine-expect ko dito, ganito. Meron akong trend line sa kanya. Alisin ko na lang to. Using ko lang. Yan. Meron ako sa kanyang trend line. Alisin ko to. Tapos, meron ako ditong third touch. 1, 2, 3. Diba? So, hinog na yan para sa akin for pullbacks.
So, ang ini-expect ko dito, gagawa siya dito. Yan. Bakit? Kasi para sa akin, ang ginagawa niya dito, second touch. So, pwede ko siya kunin dito, pababa. Ganyan. Ito yung imagine ko kay Ethereum. So, alisin ko na to. Wala nang sense tong horizontal na to. Yan. So, ang gusto ko mangyari, ganito. Ganyan. Or third touch. Gumawa siya third touch, baba. Support identified, identification, basag. Dito yung trade ko. So, ang mangyayari dito, pullbacks, tapos, retracements. Yan ang mga trade ko sa kanya. Yan. Ganun ako mag-plan ng trade and trade your plan. Pag nag-materialize to, as in, iniiwan ko na yung ganitong drawing pati RRR. Ang gagawin ko sa kanya, yan. Antay ko mag-materialize yung ganito. Yan, 2 setups ko sa kanya. 1, tsaka 2. Ito yung pinakamagandang RRR. Bakit? Kasi tagutong stop loss. Diba? Meron kang barrier dito, meron kang barrier dito. Ganun din sa kabila, meron kang barrier na horizontal, meron kang barrier ng trendline support, meron kang barrier ng trendline resistance. Diba? If ever na bumasag, gaganon-ganon siya, yan, pwedeng ganon. Ito yung trading plan ko kay Ethereum. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, drawing mo lang naman yan, paano pag hindi nag-materialize? So, kunyari, gano'n kasi tayo mga trader, di ba, as beginner, hindi natin, kumbaga kung ano yung nakita natin, i-debunk na natin nung nagtuturo or yung nagpapakita ng lens nila. Kunyari, umakit ang ganito, sabihin, hindi na ako makikinig kay ganito, kay ganyan, kasi mali yung setup niya. Pwede naman to. Pero nga, dahil alam ko na para sa akin, ang sentiment ko is bearish, gusto mo na mag-pullback siya. Which is, para sa akin, I will stick to this plan. Ganito. Kasi ito yung mas maganda. Kasi if ever na mag-retrace siya dito, bumasag pataas, unsafe para sa akin eh. Ganyan. Nakabuli mo siya ng ganyan. Kahit ibaba mo ng lower time frame. Kasi ako intraday pala ako guys sa mga bago. Kasi kung kukuhanin ko to, itong ganitong trade, ito yung sinasabi na ang term ko dito is FOMO. Mafo-FOMO ka sa pag-akyat, pero hindi talaga well plan yung iti-trade mo. Kasi na-FOMO ka eh. Kung tutusin, kung rules perspective, 2 touch pa lang to. Tapos pag bumagas pataas, hindi ko siya papansinin as in. So, if ever na ano yung magiging action plan ko pag umakyat siya dito. Kunyari, umakyat. So, para sa akin kasi ang trading, matter of permutation. Pag sinabing permutation, probabilities. So, hindi ka pwedeng mag-stick na ito lang yung drawing mo. Na ito lang yung plan ko. So, kung makakita ako na bumasag siya dito pataas, gagawin ko sa kanya, magpa-plot na lang ako ng trend line dito. Ang kukunin ko sa kanya, yung pullback dito. Sin antayin ko siya dito ma-consume, tapos pullback pababa. Dito ako kukuha ng RRR. Para yung SL ko dito sa above. So, ganun lang. Yung ginagawa ko lagi, 2 defense ko. 3, mas maganda. Ano yung first defense ko dito? Trendline support na binasag. Horizontal resistance na malakas kasi kung to the left niyan, all-time high to. Ganun. Ito yung willing to risk ako. Yan. Ito yung probabilities ko. So, meron na akong 1 setup, 2 setup, 3 setup. Yan. Ito yung magiging setup ko. So, dito kay Ethereum, meron na ako nakuha 3. Diba, lagi ang sinasabi nila, ang trading, hindi naman siya padamihan ng trade or pagalingan. It's matter of probabilities. Tapos, 90% patience. 10% trade. So, ito yung 10% trade ko. Isipin nyo na lang, bago mag-materialize tong trade na to, gano'n siya katagal. So, from dito, hayaan ko siyang pagalawin, 1 day pa, 1 day and 4 hours. So, bukas ko siya titignan. Ito namang isa, dito, hanggang dito sa baba, let's say dito, 1 day din, di ba? So, yung dito naman sa pangatlong trade, mas lalo na to, almost 4 days. Yun.
So, art of patience talaga. Dati kasi chini-chase ko talaga. Kunyari, ito, bumasag yan. Bumasag bigla dito. I-trade ko na siya ng retracement. Pero, mali eh. Yun yung kailangan natin. Experience-wise din talaga ang trading. Yun. So, kailangan nyo rin mag-execute na mag-execute nang hindi pilit yung trade. Kasi para sa akin talaga pilit to eh. Pilit. Yan, Ethereum. Ito yung mga setups ko sa kanya. Ethereum. Pwede kayo magtanong mga sir ha, baka meron kayo nakikitang magandang setup kay Ethereum. Kunyari, 15. Diba? Gawin natin. Yan. Kung ipipilit natin yung 15 minutes, tanggalin ko muna to. Baka sinabi nyo, sir, baka meron dyan sa 15. Possible naman na meron siyang 15 minutes. So, kunin natin to. Yan. Kung nakikita nyo to, pwede rin. Yan. So, kukunin nyo dito yung TLSBD. Yan. Pwede naman. Pero ako hindi ko siya kinukuha. Bakit? Kasi second touch to eh. Para sa akin, ang elder time frame. Ang kinukuha kong TLSBD ng 15 minutes is yung mga third touch dito. Dito yung magandang mga TLSBD. Mas high probability eh. Kasi dito, kita mo siya, kung perspective ng 15 minutes, maganda naman siya, TLSBD, pullback trade. Pero, kung check mo yung bigger picture, isang buo na to, nasaan ka? Nasa gitna ako. Diba? Nasa gitna ka. So, parang odds nito, dito lang siya. Diba? Dalawa yung odds mo. Pero kung systematic base yung papairali mo, tsaka confidence level mo is mataas, is willing to risk ka, i-pursue mo to, go mo to. Pero sa akin hindi. Hindi siya tradable setup. So kung ano yung pinakita ko sa inyo, ito yung para sa akin. So kanya-kanya naman tayo ng interpretation ng market. Yun. Yun. So next kong trade ay i-chart si WLD. Parang kalimutan ko si Sir ano ata yung nag-ano nito. Monkey ba yun? Sir Monkey. Kahapon. Ito kasi yung chinart namin 4 hours. Yan. Dito kasi banda pa lang yun kahapon. Ito banda. Yan. So sabi ko, ito yung wiggle room. Ito yung possible wiggle room niya. So ano nangyayari ngayon? Nagre-retrace na siya. So kung tatanungin nyo ako, okay ba tong trade na to? Maganda bang abangan sa labas? So i-identify ko siya kung possible trade siya. Diba ito, kapon ko siya chinart. So ngayon lang siya nagpapakita ng potential. Diba? Potential pa lang, hindi pa talaga siya grade A. So check natin kung ano yung grade A para sa akin. Wait lang. Yeah. So grade A para sa akin, check ko lang. Ang ginagawa ko lagi, 'di ba, inabangan ko siya kahapon. So nagpapakita ngayon. Nagpaparamdam siya kasi kung bibilangin natin 1 2 3. So ano yung pinapakita niya ngayon? 'Di ba fourth na to? So ito talaga yung hindi ko pwedeng ilabag na rules, yung fourth touch. Pag third pa lang to, wala na kagad. Kahit umakyat yan, bahala kayo dyan. Ganun ako. So, gagawin ko sa kanya, ano yung mga grade A setups para sa akin? Grade A na ba to sa akin? Para sa akin, sasabihin ko talaga hindi. Bakit? Kasi yung market sentiment wise, bearish ako. So, takatatak na kagad sa isip ko na, teka, bearish yung market may TLSBD. Ba't ang hinahanap ko? Retracement. So, dapat mga pullbacks yung kukunin ko. Diba? Yun na kagad yung ano ko. Pero yung market structure wise, 4 na siya. So, pwede naman. So, i-check ko, what if bumuga nga to pataas? So, kailangan maglagay din ako ng benefit of the doubt. Kasi diba, huwag kang mag-rely mismo sa feelings mo. Kailangan ko ano ipakita ni market, doon ka mag-react. Tama naman yun. So, kailangan ko rin maghanap, kahit alam kung gusto ko ng pullbacks, dapat maghanap pa rin ako ng trading setup kung pasok siya sa retracement trades. Sorry for the word pero retracement tsaka pullback yung sinasabi ko. Bawal daw kasi magsabi nung L tsaka S eh. Yan. So, para sa akin, ito yung horizontal. Horizontal, check natin.
pwede niyang supply-in dito. So, yan. So, meron tayo horizontals dito. Though may noises siya, pero sa akin ko-consider ko siya. Pero para sa akin, same na lang din yun dito sa trend line na to. Diba? Ito yung sinasabing marriage of confluence. So, para sa akin, iaangat ko na lang to for TP areas. So, if ever na umakyat siya dito, pwedeng dito. Yan. Bakit? Kasi kung makikita natin, meron siya reaction dito. Check natin to the left. May reaction dito. Ito yung recent lower high. Check natin to the left. Yan. To the left. Yan. Maganda siya. Yan. So, mas consider ko to. So, if ever na mag-retrace siya, hanggang dito lang. Pwede. Diba? So, ang tanong nito, pasok ba to for intraday? So, kunyari, bumuga siya pataas. Yan. So, pasok. Bakit? Kasi sa akin, part ng rules ko rin na pag as an intraday trader, dapat minimum of 3%. Pero sasabihin nyo sa akin, baka paano pag may CCC? Di ba? Sa rules natin may CCC. Tama. So, let's say, example lang, CCC dito. Pasok pa rin, 3%. Dito lang talaga, immediate resistance lang ang TP area ko. Kasi the fact na bearish yung sentiment ko, dapat hindi ako optimistic na sobrang, ay, to the moon na to. Yung ganong mentality. Hindi. Gusto ko dito lang. Kasi defensive play lang. If ever nakunin ko yung retracement play. So, yan. Ipa-plot ko na siya. Ngayon, ang goal ko na dito, syempre, kung may CCC, dito yan. Diba? Possible. Yan. Pero, ang second grade B lens ko dito, hindi tago yung stop loss ko. Yun ang concern ko dito. So, depende kasi rin sa trader depende sa appetite, kung risk taker talaga sila or hindi. Akin kasi talaga hindi Kung gusto ko man to i-trade, low margin. Example, ang stop loss na pinili natin is $10. Kung ganitong expose yung stop loss ko, gagawin ko sa kanya, iti-trade ko pa rin pero hatiin ko na lang. Ganito na lang. Kasi bearish sentiment nga Di ba? Yun. Ito yung trading plan ko sa kanya. Ngayon, iti-check ko naman yung, di ba lagi sinasabi, SNR is king. So, SNR na to. So, ano yung queen? Confluence, di ba? So, iti-check ko sa kanya, kung 4 hours yung market structure ko, ang lagi kong tinitignan muna is BB. BB50. Yan. So, pag nag-open siya ng 4 o'clock London time 4 hours, 4 p.m., pwedeng mag-above BB50. So, pasok. Diba? So, i-check ko naman kung pataas to, meron ba akong right hand. Diba? So, check natin. Right hand. Yun. Meron ba? Sa akin, meron. Yun. Diba? Linaw na Right hand. Yan. So, pasok to sa akin. Pati itong BB50. Basta mag-open ng 4 p.m., mamayang 4 p.m., mo-monitor ko to. Above. So, pag nagpakita na above yan, more or less, babasag to si RSI 50. Ito, pwedeng tumagos na sa MACD zero line. Yun. Ngayon, check natin kung 4 hours yung structure. Check natin din 1 day. Diba? Nakita niyo yung TP area. Isasobla na BB50 ng 1 day. Diba? So, para sa akin, realistic to. Hindi ako pwede magpaka-giga bullish, mega bullish. Kasi nga may sosopla na BB50. I think, realistic to. Wala pa akong fib niya na. Bihira rin kasi ako mag-fib. Yan. Tapos, 1 hour, check natin. Para sa akin, gusto ko, mag-reset muna to. Si MACD. Makita mo na ako ng red. Red candle. Tapos, pataas. Pero pwede rin naman pag umakyat na talaga, basta kung ano yung pakita. Kasi 'di ba ano ba yung kingmaker? Volume, 'di ba? So yun yung aabangan ko, volume pag nandito na siya sa above ng trend line. Yan. Hindi na ako pwede bumaba ng 15 minutes confluence kasi masyado na malayo. So 1 hour yun sagad ko. Pero dito kasi kung makikita nyo, parang may clone na siya. Gusto nyo nang pagdikitin yung dalawa. So possible mag-reset pa ng isa.
Pero the fact na nasa above na ng zero line, pwede na siyang buy zone. Buy zone na talaga siya. So, bullish to ng 1 hour. Yan. Ito, abang ko to. May question po ako, sir. Sige, sir. Paano po, mag-execute ka po ba ng 15 minutes confirmation or 1 hour lang talaga yun? Depende, sir. Kung ano ipakita ni volume. Okay. So, case to case, para sa akin kasi, ang pag-entry, what is CCC? Di ba ang CCC dapat, ay, pang ano na to pang elite university na to, wag na pala. Basta depende, ano siya, siguro ang masasabi ko na lang ang CCC, self-explanatory. Kasi pag sinabi ko sa iyo kung saan akong time frame mag-entry, baka yung CCC mo maging pag-CCC. So, kanya-kanya siguro interpretation ng CCC para hindi tayo mag-CC. Yun yung sa akin. Kasi naalala mo yung sinabi ko, sir, kanina na kung ang willing to risk ko is $10, dahil bearish naman talaga ako sa whole market sentiment ngayon, gagawin ko na lang 5. Diba? Parang yung term na, alam niyo yun, yung pantanggal kate. Kasi nakita mo, uy, yung ganda. Optimistic ako dito sa coin na to. Uy, sabi rin ni Crypto One, ang ganda ng checklist niya, pasok sa kanya. So, why not i-try ko na lang din na babaan ko? So, di ba, iba-iba tayo ng risk appetite. Yun. So, yan. Ito. Self-explanatory ang CCC, tas willing to risk mo. Yan. Baka kasi, ang ginagawa ko rin kasi talaga ngayon, market behavior, feeling ko, laking factor sa akin ito. Market behavior. Hindi ko pwedeng labanan ng bullish ang market kung bearish naman talaga. Yun yung take ko dyan. Yan. So, abang to sa akin. Si WLD para sa akin. Diba kahapon natin to chinart. So, radar to sa akin. So, gagawin ko sa kanya, kung meron naman kayong trading view na premium, yun, ginagawa ko dito, once per bar, crossing up. Para yung mga crossing down, hindi na ibigay sa akin. Pang crossing up lang ako. Tapos ginagawa ko, pag potential trade na talaga sa akin, dapat may RRR ako. Yun yung ano sa akin, signal ko for retracement and pullbacks. Yun. Pag meron ganito, ibig sabihin, napag-isipan ko siya, may trading plan ako. Kasi kung wala, ganito lang siya, ang plain. So, ganun yun sa akin. Parang isa yun sa orasyon ko, parang ganun, sa routine ko. Yun. So, mag-aantay ako dito ng, pwede nyo ako sabayan, pero depende sa inyo, pwede nyo i-observe lang din. Ang gagawin ko dito, ino-note ko siya, wait for 4 hours candle open at 4 p.m. And then, observe 1 hour MACD reset. Kasi di ba yung sinasabi ko sa inyo kay 1 hour, gusto ko mag-reset kasi hindi siya nagpapakano. Parang gusto niya i-reset. Yung ganong feeling. Pero buy zone na siya kasi the fact na nasa above na siya ng buy zone, ito kasi tinatawag na zero line. Pag nasa taas siya, bullish siya. Pag nasa baba, bearish. Kasi di ba meron din siyang right hand sa 4 hours. Yun maganda-ganda siya. Pero hindi nga ako pwede magpaka ultra retracement. Yo, ultra retracement. Yan. Kasi nga, yun, yung mga bago lang siguro ngayon, may BB50 kasi nasa sopla. So, I think realistic to sa akin. Yun. Next, meron bang mga nag-chat? Meron ba kayong mga inaabangan? Sabihin nyo nga sa akin. Good afternoon, Sir H, Sir Dan Reb. Valve, pwede pa-copy sa trading journal nyo? Trading journal? Kung na, ano ka na ba, Sir Vale? Kasi dun sa beginner class tayo, meron silang free journal dun eh. Meron dun eh. Pero pwede kitang bigyan, sir. PM mo ako. Sir D, good PM sa lahat. Ma'am Niklash, good afternoon. Sentiment mo kay BCH. Naku, kay BCH. Sige, chart natin yan. Sa akin kasi, nag-pull back na siya. TLSBD na siya. Kay BCH. I-chart natin. Yeah, meron na pala akong chart. Hindi ko na alisin.
Yan. Yan. Sa akin kasi, 4 hour, 1 day. Yan. Sa akin, TLSBD na to eh. Diba? Pero, kung i-check natin yung 1 day structure, yun, ganun pa rin, ulit-ulit lang naman ang pag-chart. 1, 2, 3. So, ang ginagawa niya ngayon is 4. Pero kung 1 day, magkukonsult tayo sa 1 day, di ba merong mga prison break? Di ba ito, prison. Di ba? Kung tutusin, yung tini-LSBD niya paramdam dito, lower time frame lang to. Di ba? Kasi dapat makakita tayo ng open sa labas at mag-close. Kung ano yung in-open, dapat i-close din sa labas. Yun yung confirmation na meron tayong CCC. Di ba? Actually, prison break pa lang. Yun. So dito, wala pa naman talaga Diba? So kung BB50, ganun din, di ba? Lalo na kung mag-open dito. Tapos dito, next candle. All in, joke. Yun, ganun siya. So kung i-check natin yung yung lower time frame na 4 hours, kasi di ba, for sure, meron nag-trade ng pullbacks nito. Yun yung sinasabi ko kahapon, kasi alam ko na chart ko na rin to. Gusto ko kasi makakita ng buwelo. Kasi dito, yung pinullback niya dito, kita nyo siya, rumaraga sa pababa. Yung kahapon na sinasabi ko. So, from dito, hanggang dito sa kulay red, 2 days, di ba? 12 bars. Ibig sabihin, sa loob ng 2 days, 4 hours time frame, dumire-diretso siya. So, ito, para sa akin, healthy to. Healthy yung ginagawa niya. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, anong sa inyo? Kasi, kung tutusin, bumabalik sa loob Diba? Ito yung sinasabi ko lagi na gusto ko makita ng 4 hours candles. Kailangan, feeling ko para sa akin, mag-o-open siya dito. So, 8 p.m., dapat makakita ko sa kanya dito. 8 p.m. Diba? Pero, pag nakita ko ng 4 p.m. dito, kasi malamang pag maganda yung volume, ilalaban pataas ng buyers. Ganyan ang mangyayari. Tapos, ang magiging candle niya, 8 p.m. dito. Yun, hindi na ako optimistic for pullbacks. Ibig sabihin, ang ginawa niya dito, fake breakdown. Yun yung pagkaka-interpret ko sa kanya. So, sa akin ngayon, siguro sa loob ng 2 months, mahalaga sa akin yung opening candle ng 4 hours as an intraday trader. Kasi kung makakita ko na open dito ng 4 p.m., makakita ko na open dito ng 8 p.m., ano na to? Market structure. Diba? High, lower, high, lower, high. Diba? O low, mga low naman. Lower, low, lower, low. E di lower, low. Diba? Ganun siya. Pwedeng dito. Yan. Pag nagpo-forward test ako, ganun lang, market structure lang yung pinapairal ko. Yan. So, crucial sa akin yung para kay BCH. Talagay ko dito, observe 4-hour candles, 4 p.m. and 8 p.m. Kasi di ba ang pinaka-crucial na may volume is 9 p.m. Pag nagpakita sa 8 p.m. na ganito, kung ano mismo yung dinrawing ko dito, para sa akin lang to doon, pwede ako mag-abang ng TLSBD. Mga for pullback setups. Pero yun nga, ulitin ko, pag dito, wala na. Hindi ko na siya papansinin si BCH. Bakit? Kasi wala naman akong structure Ano ipipilit ko dito? Diba? Or dito, ipipilit ko. Wala, ipilit Tsaka number 2, ang 1 day time frame mo, na chart ko na kasi ito, may left hand na siya. Yun Part ba ng trading rules nyo na mag-trade ng pullbacks ng may left hand? Pag yes, okay yun. Pero pag mga retracement yung kukunin nyo, tas may left hand, willing to risk ba kayo? Sa akin, hindi. Kasi meron nang hindi nag-agree Yan lang. Yan, Sir J, kay BCH. Welcome, sir. Sir H2O, galing. Thank you, sir. Ang galing saan? Ano lang naman to, sir. Lens ko lang naman.
Pag nagsisend na ako ng mga lalaking PNL, magaling na yun. Or chamba. Pero to kasi, lang naman lens ko lang naman. Wala pa naman ako napatunayan. So, ang ginagawa ko rin palang technique ko, guys. Dati, di ba full-time ako ngayon? Short kwento lang. April 2025, full-time trader na ako. Simula na nag-full-time ako, yung screen time ko, dahil naka-full-time ako, yung technical analysis ko, grabe, almost 6 to 8 hours per day. To the point na naumay na ako na, ba't ganun, 6 to 8 hours ako a day. Tapos, wala akong makitang setup. Kung meron pa, pilit, talo pa. So, ang naging ginawa ko ngayon, 1 RTA lang sa umaga. 1 RTA sa gabi. Promise, naging effective sa akin. So, ano yung point ko dito? Huwag kayong magbabad sa TA. More on kunin niyo yung mga market behavior. Ito, i-observe nyo yung candles open, tapos mag-backtest kayo, mag-check kayo nun to the left. Tapos gawin nyo, liitan nyo lang, untian nyo lang yung coins. Wag yung ginagawa ko kasi dati, ganito, 6 hours a day, 6 to 8 hours a day, tapos yung coins ko, 50 plus coins. To the point na, hindi ko na kasi, ang dito, ang cons na nakikita ko dito, yung tinatawag na DNA ng coin, hindi mo na makuha yung movement niya. Example, yung meron nagpa-chart sa akin kahapon, sobrang volatile. So, hindi ko siya kinukuha kasi sobrang volatile delikado Diba? Kasi, either way naman, kahit hindi volatile yung coin mo, leverage pa rin yung labanan diba? Example, merong tumaas na 5% coin. Kung ang trader, ako kasi pag nagte-trade ako, 10 lang yung leverage. So, yung iba, nakikita ko 20. Diba either way naman, ang labanan naman kasi is margin talaga So, kung 10 leverage ng 5, 50. 20 ng 5, 100. Diba? Either way So, yung volatile candle mo, kung volatile coin yung kukunin mo, yung DNA ng coin mo is volatile, tapos 20 leverage ka, good luck. Doon marami nasusunugan. Hindi nila, try nyong self-reflect sa mga talo or panalo. Nagiging quick rich mentality gawa ng leverage. So, ito yung naging ko. Kesa umayin ko yung sarili ko na mag-TA ng 6 to 8 hours, gawin ko ganito lang. Tapos, yung mga free time ko, kunyari 4 hours, more on backtest, self-reflect, journal, tapos capital management, emotion, yun. Try nyo yung ganong technique. Laking bagay. Nawala yung stress ko nung ganito na yung ginagawa ko. Kasi meron din kasing tinatawag na market timing. Hindi lahat ng oras kailangan nyo i-trade. Baka kasi hindi nyo kasundo yung market timing. So, alamin nyo yung mga market timing. Di ba merong US, London, Asia. Kunin nyo yun. Para yung the word na timing, lahat ng trades nyo dapat isakto nyo dun. Parang dito nga, ayan, yung sinasabi ko kanina. Mamayang US Open, 9 o'clock. Kung mag-materialize to, yan, pullback trades ko. Yan. Yun lang. Sino pa ba ite-trade natin? Ay, ito-chart. Try natin si Solana. Solana, yan, uptrend siya. So, pwede ko na kagad lagyan dito ng trend line. Try natin weekly. Hanapan natin ng bubong. Weekly. Daily, balik ako. Ito yung apex ko sa kanya. 1 day. Intraday trader. Pag intraday kasi sa akin, ang kinukuha ko rin pala, 15 minutes, 1 hour, 4 hours market structure. So, talaga ang pinakahanap ko, 4 hours. Pag maghanap ako setups. Dito, tayo. Kailangan paliitin lang natin Kasi di ba ito 1 day? Ito naman 4 hours. So, wala pa rin. Kasi ang goal ko, maghanap ako ng maliit na apex. Kasi dito, laki pa niyan. So, paliitin natin gamit yung lower time frame. 1 hour. Meron na ba?
Wala sa akin. 15. Meron na ba? Check ko yan. Wala. Wala pa. Gitna pa siya eh. Move on na ako. Ano lang gagawin ko? Antayin ko na lang na i-consume niya to. Tapos doon ako magre-react. Yan. Meron akong 1 day, 4 hours, 15. Kasi 1 hour, wala naman. Pag meron kayo abang, sabihin nyo, sir, ha? Tsaka, ma'am, baka matulungan nyo rin ako. Wala pa akong trade ngayon. Si Link, yan, chart ko na siya. Actually, na-stop profit na ako dito kagabi. Ang chart ko kasi sa kanya, dito. Yan. Ito yung chart ko sa kanya. Plain and simple lang. Si Link. So, sa akin, nag-TLSBD na siya. So, ang ina-expect ko sa kanya, ganyan. Bakit? High, lower, high, lower, high. Diba? TLSBD, lower, low, lower, low. So, tatanungin nyo ako, paano kung mag-double bottom? Pwede. Kasi pag magdo-double bottom, reversal pattern siya. Trend line. Diba? Dito kuha mo, first setup, dito second setup. Hindi ka pwede na dito ka nag-trade, tapos ang TP mo dito. Pwede naman ganun, sell on tranche strategy. Pero kung full TP perspective, RRR isa, RRR dalawa. Kung retracement ang trades mo. Yun. So, sa akin, bearish pa. So, kung ilalagay ko siya dito, yan. Ito yung bubong niya. Baba tayo ng 1 hour. Monitor din ako dito kay Link. Stop profit ako dito ata. Dito yung yan, ganito sa akin. So, baba ko 15 minutes. Check natin kung merong lower time frame. Awkward. Dito na abang ko niyan, sir. Sa baba. Isinend kong H-bar. Sige, check ko mamaya sa H-bar. Ang na-stop profit ko dito kagabi, naglagay kasi ako ng horizontal. Bandang dito. Yun. Dito ako na kalabit. Yan. 9. Dito. 12.4 ang stop profit ko. Pero yung execution ko dito. Nag-partial TP ako dito. 80%. So, I was expecting na dumire-diretso pababa. Pero yung 20% ko, ni-ride ko lang. To the point na nahit yung stop profit. Okay lang. Kasi 80% TP na ako. So, tatanungin nyo kay Link, kung may setup ako, wala pa. Ang abang ko na, dito, pullback, another pullback, tabo. Yan. Kung retracement perspective, wala eh. Kailangan talaga makita ako ng double bottom to reverse na yung downtrend niya. Kailangan makita ako ng isang pag-akyat, third touch, baba, double bottom, retrace. Yan. Link. Yan, Sir Christian. Sir J, ARB. Arbitro. Uy, kami ko dito Para na-chart ko to kahapon. Tama ba? Ito nga yun. Ayun hindi, ng Monday. Chart ko to ng Monday. Nag-materialize yung RRR. Pero ongoing ata to. Kaya hindi ko na rin siya na-trade. Pullback. So, teka. Huwag na natin alisin ang drawing. Kasi sayang effort. I-respect niya naman yung support natin. Yan. Crucial support to para sa akin. Yan. So, balik natin na 1 hour to check yung maganda ba yung resistance. For me, awkward ng resistance eh. Hindi natin iakyat. Yan. Yan. So, para sa akin, kung ititrade ko yung pullback, I think gusto ko pa makakita ng isang buga pataas.
Hindi natin consider. Kasi kung ibaba niya dito agad, hindi siya consider sa akin. Tapos, kung iti-trade ang pullback, meron siya horizontal dito. Ano? Diba? Horizontal. Oh. So, gagawin ko sa kanya, kung sakaling bumaba agad dito, antay ko buwelo. Pababa. Instead na dito ako mag-aantay, dito ko siya aantayin ng pullback. Yan ang art ng patience. Kasi, kung iti-trade mo kaagad to, pwede naman kung talagang maganda yung volume, tsaka nag-agree yung market sentiment, which is bearish naman talaga yung bias. Pero kailangan makakita ka dito kasi talaga yung mga prone to fake breakdowns. Dito talaga. So, para sa akin, to confirm, dapat mag-retest muna yung trend line na binasag. Tapos baba. Yung iba pa nga ang mangyayari dyan. Baksak, O-shore, breakdown horizontal, O-shore ulit. Dito. Ito yung pinaka-safe. Pinaka-safe trade. Ito medyo risky pa to eh. Kasi hindi pa naman niya talaga binasag tong horizontals. Ito yung crucial dyan. Di ba? Dito kasi baka mag-fake breakdown lang. Only to go up. Yan, ARB. Monitor ko rin to, observe. Chainlink, observe. Solana, observe. Bitcoin Cash, observe. To the multiverse, H-bar, TRD, trend line breakdown. H-bar. Meron kang chart, sir, no? Meron kang trend line. Anong time frame yan, sir? 1 hour. So, check natin. 1 hour. Meron kang trend line. Tapos, kung ito yung trend line mo, check natin elder time frame. Para sa akin kasi, naabangan ko kasi rin talaga to eh. Sa anatomy of the feast, meron to eh. Kaya inaabangan. So, kung i-check natin yung support, pwedeng kunin natin dito. Oh, sure. Yan. Diba? Tapos, 1 day yan. 4 hours. Check natin. Pwede tayo maglagay ng resistance. Apex. So, if ever na yung sinend nyo, sir, is iti-trade mo, may wiggle room pa siya dito sa taas. May wiggle room pa siya. Pero, kung i-argue nyo, sir, na meron siya ditong trend line sa loob, pwede naman. Pero, just make sure, sir, aware ka dito sa i-wiggle room niya. Diba? So, kung breakdown TLS video inaabangan nyo, para sa akin 15 minutes perspective yun. Yung nakita nyo. Hindi siya pang 1 hour. Yan. So, dapat, kung iti-trade ang pullback nito, dapat meron kang bubong. Para meron kang defense sa stop loss. Yan. Yan. So, dapat ang SL mo, above lang nito. Kasi hindi ba kasi yung stop loss mo sa taas nito. Wala na, ang pangit na ng bigay. So, kung iti-trade dito. Pero sa akin, kung itatanungin nyo ako, sir, kung iti-trade ko yung pullback, hindi. Ang inaabangan ko dito, ito. Ilalim nito. Mas safe to sa baba kaysa dito sa loob. Kasi ranging to eh sa loob. May ranging niya. Ranging yan. So, nagte-trade ka dito ng Conso. Diba? Yun yung say ko dyan, sir.
Ayun. Sir to the multiverse. Sir B, pwede po ba sample ng itsura ng good volume for you? Ano lang sir, basta above 50 MA, good, ano siya, significant. Pag good, tatama lang. Ito, significant. Good. Ano tayo ng good? Ito, good. Good. Significant. May explain niya ni Mentor Medj pag nagpa-mentor kayo. Laking tulong nun. Tuturo sa inyo kung paano magbasa ng volume, paano maghanap kung grade A setup gamit yung volume. Kaya recommend ko talaga yun. Excuse. Meron pa kayong binabantayan? Hanap tayo meme coin. Sige nga, sample tayo ng meme coin. Ako, bihira ako mag-trade ng meme coin. Siguro 1 out of 10. Si Pengu. Ito yung pinaka ngayon. Trending. Pengu. Yun, Dito kagad akong ito. Tapos hanap tayo ng sahig. Try natin sampulan ng feed. 382. Pero mas gusto ko itong 4 hours. Taas ko lang. Yan. Pengu. 1 hour. Ay, itong 1 hour. Wala, awkward. Wala. Yun, so, waiting game, Pengu. Balikan natin hype, sir. Sir Milfoy. Hype. Wala kasi Binance spot, Spot lang kasi pwede tayo, sir. Kaya ang kinuha ko kanina, Mexi, ginamit. Yan. Chinart ko. Nag-chat kasi kanina sa akin si Sir Milfoy. 15 yung abang ko sa kanya. O pumasag dyan. Yan sa akin. Kung bullish side naman, hindi nga ako sir mag-bullish kasi sobrang awkward sa akin ito. Kumbaga, yung gusto mong puntahan, nagka-counter flow ka kasi merong left hand. Yun talaga yung rules ko . Yeah. Ano meme coin kaya yung sinabi ni coach sa live interesting? Ay di ko alam. Meron ba siyang live nung kagabi? Kaya ako antayin ko to si Hype. Dito talaga. Gandang i-trade yung pullback. Ibig sabihin, pag nakakita tayo ng opening ni one day dito, ibig sabihin yan na mag-activate na yung left hand. Tapos kung makakita ka ng dito, tatagos yung MACD lines pababa. Tuturok siya. Yung literal na activated. BB50, check natin. Meron tayo makita ang BB50 dito. Tapos yung price niya pababa. All in. Joke. Yun. Okay, hype. Di pa pwede natin si BCH, Solana, si Link. Sino pa ba mga trending coins ngayon? Di rin kasi ako tumitingin ng OI. Para sa akin, sa akin lang to pag tumingin ako ng OI, ibig sabihin na FOMO ako.
Kasi trending siya due to volume eh. So, hindi ko makuha yung art ng patience doon. Kasi the fact na naghanap ka ng OI, ibig sabihin kating-kati ka mag-trade, naghahanap ka ng potential setup doon. Tapos ang hahanapin mo na, aantayin mo rin siya, waiting game. Kasi bumuga na yung mga nandun eh, para sa akin. Nag-aantay ka na ng mga pullbacks ng lower time frame. So ako, stick ako sa coins na hawak ko. Yun yung ginagawa ko. Try natin si WIF. Parang puro ano ka, sir. Hindi ako yung coins mo, Sir Milfoy. Bihira ako magpumuha ng mga ganyang coins. Mga meme. Hindi ko kasundo yung tinatawag na DNA. Para sa akin. Sa babasyo. Buwan na natin. Kasi kung i-consider ko to resistance na to, sakto lang para sa akin, pero inattempt niya niyo. So, hindi magme-make sense sa akin tong support na to. So, maghahanap na lang ako ng isa niya pang support, pababa. Pwedeng ito. To refine, baba ako ng lower time frame. Check ko siya. Yan. Kunin ko dito. Dito, to support ko. So, kung balik tayo ng 1 day, try natin kuha na ng fib. Hilig ba kayo mag-fib? Yan, 618. 618. Sakto. Nakachamba ako dun. Yun. So, gusto ko mapunta dito si WIF. Kasi very sentiment naman eh. So, ngayon, kung tatanungin niyo ako, ano setup mo? Kung alam mong papunta dyan, di ba? Yung iba ganun eh. Apologetic sila eh. Gusto nila i-debunk lagi yung sinasabi ng kausap or nagtuturo eh. So, gagawin ko, alamin ko sa kanya, 1 day perspective, 1, 2. So, pwede siya mag-3, pababa. Di ba? So, baba ako ng time frame kasi ang chances dito, third touch, 618, di ba? So, baba ako ng time frame, 4 hours. 5 na to. Yan, 4 hours, pwedeng dito, dito. Yan, paliitin natin. 4 hours. So, pwede niya hindi kunin tong third touch, pero pwede rin dito. Diba? Dalawa. So, hindi ako magpapaka-optimistic dito kasi third touch pa lang yung kukunin niya. Pwedeng ganyan. So, hanapin ko na lang dito. Abangan ko yan. Baba ko 1 hour. 1 hour. LSBD pullback. Yan, 15 minutes. Wala, awkward. Ayoko na mga ganitong market structure. Isipin nyo ito. Drawingan natin ang market structure. Di ba? Parang sideways pero uptrend. Not unlike makakita ka ng uptrend na sobrang sexy nung chart. Hanap tayo ng trend line. Kunyari, kunin natin to. Medyo OC ako sa ganito eh. Kunyari, ganito. Kunin ko to. I-compare natin yung ibang uptrend na maganda. In any case, any time frame naman yun. Dito. To. Yan. To. Diba ito uptrend? Compare nyo dito. Kita nyo yung degree angle ng uptrend niya. Dito, healthy yung trend para sa akin pataas. Dito naman, pinipilit niya lang umakyat pataas. Tingnan mo, kung dito ka magpa-plot ng trend line support, ang ganda ng ibabaksak niyang ano eh. Yan o. Diba? Kunin natin yung stiffness nito. Dito. Yan. Ito yung mga potential na pwede mong i-trade eh. Kasi mas malinaw tignan. Unlike yung ganito, ang awkward ng degree ng angle, tapos yung structure niya na low, high, higher, low, higher, high, diba? Pilit. Not unlike dito, pwede mo i-check na high, pababa, diba? Yeah, medyo OC lang ako sa ganito. So, kung tatanungin niyo ako kung meron akong setup dito kay WIF, wala.
habang ko siya. Yan, waiting game. To. Gusto ko makakita ng ganitong reaction. Or, gusto ko muna makakita dito ng 618 tuntog. Yan. Sir Milfoy. CRO. Ma'am Kitty Lance. CRO. Siguro last 2 coins. Binance. Ay, wala sa spot. Wala siya sa Binance. Okay, X. Uy, lumipad na siya. Uy, ganun. Pag ganito lumipad na, wala. Hindi ko na siya i-chart. Iwan na ako eh. Iwas FOMO. Hindi ko na siya tinitignan. Pero for the sake, may key level resistance dito. Kaya nagpe-preno siya. Kung uptrend siya, natin dito, pwede rin dito, double tap. Lagay tayo ng series ng yan, CRO. So, check natin bakit siya lumipad. So, pwede siya nagtabo. Higher low, higher low. Higher high, higher high. So, pwedeng maghanap ng pahinga muna, higher high. Or isang taas, higher low. Diba? So, kung tatanungin mo ako, Ma'am Kitty Lance, ma'am ka ba, sir? Kung check ko yung meron ba akong potential trade ngayon, wala akong makikita sa 1 day, 4 hours, sa 1 hour, sa 15, dito ako maghahanap. Respect niya dito. So, para sa akin, check natin yung trend line. Pwedeng ganyan. LSBD. Kung TLSBD naman, nilalabanan mo yung uptrend market. So, delikado sa akin na mag-TLSBD dito. Baka kasi i-support niya lang dyan. Diba? So, kailangan makakita ko ng structure na ganito kung abangan ko siya. Pero TRBO, retracement trade. Ganun ang magiging ko dyan, approach ko dyan. Ma'am Kitty Lance. Okay, thank you, sir. Wait lang. Kung nga pala, humihingi ng screenshot si Mentor Med. Wait lang. Tama ko lang. Okay. Yan. Ito sa akin, KCRO. Trade mo to, sir. Ganda na ito. Dito. Ito yung pinakamagandang trade. Horizontal. Ganda na ito. Ko ito nakita. Kaninang umaga lang. Alas 12. Tanghali. Ito. Ay. Ganda na ito. Sayang. Tago ng stop loss dito. Below. Yan. Yan setup ko sa kanya. Kung naabutan ko siya. Ganda. Nakuha ko yung neckline ng double bottom. Neckline ng double bottom. Neckline ng double bottom. Asan ang double bottom? Maliit sa taas na ginawa mo. Ito. Wow. Sana all. Sana all. Yeah. Nice, nice. Congrats, sir. Copy, sir Danrib. Siguro last coin. Ano pa kayo isang coin? Last na. Or tanong na lang. Sige, wag na yung wag nang chart. Gagaling na rin kayo eh. Magaling pa kayo sa akin. Laki yung tanong or pwede ko masagot. Meron ba kayong mga gustong itanong agam-agam? Bukas try kong mag-chart, pero hindi ako sure. Try ko. Lalabas kasi ako bukas. Pero try ko. Mag-chat na lang ulit ako mga sir, ma'am, bukas. Wala kayong mga tanong? Ayun, Sir Multiverse. Okay, last. Tradable setup ng MACD and RSI. Tradable setup.
Tradable setup. May left hand na pala. Sa akin, ang tradable setup sa akin, ganito lang. Tatlo kasi confluence ko talaga. BB50, MACD, RSI. Yan tatlo. Kailangan tumagos lahat dito yung price. Dito, kailangan tumagos yung price. Dito, dapat tumagos sa MACD zero line. Dito, dapat tumagos din sa MACD zero line. Yun lang. Yun lang sa akin, sir, ang tradable setup. Kasi kung malayo pa lahat yan, ibig sabihin, baka maumpog lang. Example, dito, kay CRO, 15 minutes ang structure ko dito. Kunyari, ito na mismo yung tradable setup. So, i-check ko dito, sa setup ko na to, kung maganda siya. So, kung dito sa akin, ang magiging confluence ko dito, above siya ng MACD zero line. Ay, MACD zero line, dito RSI 50. Yun yung magiging ano ko sa kanya. Tapos dito, nag-cross na siya. So, dito yan. Cross na dito. Bago siya mag-breakout. Yan. Tapos, BB50 wise, yan, above na siya. So, buy zone. Ibig sabihin, kung nasa above ng BB50, yung price, tapos mag-trade ako ng mga retracement, okay yun. Ibig sabihin, wala akong green flag. Pero kung meron ditong BB50 na susopla, negative yun. Hindi ko na siya ite-trade. Kahit may volume yan or ang ganda. Kasi part ng rules ko, BB50. Dito kasi pro-trend na siya. So, identify nyo kung ano yung pro-trend tsaka counter-trend. Yun. So, dito, malamang may volume yan. Volume siya. Above 50 MA. Tradable setup. Yung nakita ni Sir Kitty Lance, kung may double bottom dito, ang trade ko pa rin dito. Stick pa rin ako dito. Maganda yung umpog niya dito eh. BB50 setup, settings, yun lang, 0.2. Kung ano yung nasa beginner class, sir. Yan, screenshot nyo na lang. Ganun pa rin kung ano yung tinuro ni coach dun sa beginner class. Ito na lang pala, isa kong trivia na lang din. Last na to. Kasi last na. Kung tatanungin nyo ako, bakit kulay blue tsaka white? Di ba? Di ba ang traditional red tsaka green? Kasi ang favorite color ko is blue. So kung favorite mo, syempre gusto mo kulay green. Di ba? To the moon. Kaya blue. Yung white naman, nakita ko lang kasi dati sa napanood ko. Pag red kasi, tapos nagre-red PNL mo, 'di ba? Yung sa ano, parang hirap sa pakiramdam, ang bigat. So sabi nila, maganda raw gawin mo neutral which is white. Yung iba nga gray eh. Kaya ginawa ko dito white. Para pag nakakita ko ng kulay white, hindi ko iniisip na dump. Iniisip ko lang downtrend. Bumababa yung price. Yun lang. A little trivia lang sa akin. Kaya ginawa ko blue tsaka white. Tapos trend lines ko, yellow. Kasi mas, mas angat yung kulay yellow sa blue tsaka white. Kaya trend line. Yun. Ganun lang, settings. Tapos BB50 ko, yan, violet. Para kasing sobrang OC ko, ito yung makikita kong support resistance din kasi para sa akin to eh. Yung BB50. Yeah, yan yung mga color combination ko. Tapos yan, yung arrow ko, yun. Yan. Iba-iba ng kulay. Horizontal, pink. Ay, orange. Ito yung mga stop loss take profit ko, orange. Pag extended horizontal, pink. Hindi ako bading ha. Ano lang. Ito lang yung gusto kong color combination kasi napili kong kulay blue tsaka white. Ayun, yun lang guys. Thank you again. Pipilitin ko mag-chart bukas. Nasa Labuyan kasi ako bukas. Pero tatry ko para consistent hanggang Friday. Ayun. Thank you.